In my line of profession, in the embalming process, you cannot compromise things. 2 weeks ago, may in-embalm akong 3-month-old. I know, it's difficult. Dalawa kami, pinagtulungan namin. Kasi hindi ko makuha yung ugat. Pag nagmintis ako doon sa amount ng formalin ko, at saka yung pag-insert ko doon sa syringe, mapubulok yung bata. Ganun kami tikuloso yung trabaho. Kadalasan, sinasuggest na natin sa mga magulang, lalo na kung infant yung namatay, months old, no, ipalibing na lang, huwag nang ipabalsa mo. May mga individuals pa rin or mga parents na nagre-request na i-embalm pa rin yung mga infants para maiburol nila. Now, bakit nga ba medyo mahirap yung infant kesa sa mga adult embalming? Although meron tayong procedure niyan, liliitan lang natin yung tinatawag na arterial needle, ito yung pinapatok sa mga ugat. Yung ugat kasi ng mga infants, no, maliliit, nahihirapan tayo, at least ako, no, kumuha ng ugat sa kamay or sa paa. Ang ugat lang, big enough for me to inject formalin is yung common carotid artery ng bata. So, ito yung nasa leeg. If gagamitan ko siya ng hand pump, yung normal na pump, yung malaking pump, no? Parang sobra. Baka masobrahan yung pagbomba. So, ideally, gumagamit tayo ng syringe, no? Tiyagaan yun. Isasuction mo yung embalming fluid at isasaksak mo sa bata ng paunti-unti. No? So, nakaupo ka, ito ang bata. So, you're slowly and patiently injecting the embalming fluid to this infant in front of you. It's a pretty difficult scene for us, especially ako, no, may mga anak ako, para hiwain yung bata sa leg, para lang makuha yung ugat niya. Hindi siya common, no? Hindi siya normal. If meron man akong mga cases na iniiwasan, ito yung mga to. No? But it is what it is, nangyayari siya. So for me, mas mahirap siya compared sa mga adult embalming kahit maliliit yung ating mga infants.